Alright, isang mapagpalang gabi po sa lahat po na naabot ng video at tinig na ito. This is your friend Hensume Baptisteman. Welcome to Berean Room Live tonight. So, matagal-tagal rin magmula nun tayo po ay nakapag-live at sa kadela na ng mga tungkulin at gawain dapat gampanan, ano? Anyway, sa oras na ito, sandaling panahon lang ay pakinggan po ninyo ang salita ng Panginoon at paalala sa atin, Searching the Scriptures Daily. Ang ating pag-aaralan at pag-uusapan ngayon ay sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14. Fear God. Basahin ko po muna sa inyo. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Sa Tagalog, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Bakit? Sabi sa 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, yung mga natatago, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Manalangin muna tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito, sa pagbasa ng iyong salita. Basbasan niyo po ito makapagpaalala, makapagbigay kaliwanagan at kalakasan sa mga tagapakinig. Mangusap ang banal na Espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen, amen. So sa oras pong ito, ating himay-himayin. This is a Berean deep study in short period of time. The title of our study is Fear God. Matakot ka sa Diyos. Kaibigan, kung wala kang kinatatakutan, meron kang dapat katakutan ngayon. And that is our sovereign God. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na kataas-taasan, Diyos na may lalang ng lahat na nakikita mo mabuti, ang Diyos na may akda ng ating buhay, dapat natin siyang katakutan. Anong takot po ang ibig pong sabihin dito? Sa Hebrew word po niyan ay yaure, yaurei. Ibig pong sabihin, morally to revere. Ito po yung paggalang na takot. Hindi po yung biro nga natin, pagka nanalamin ka't nakita mo ang iyong muka, matatakot. Hindi po ganun. Yung takot na paggalang, reverential fear, na nakikita mo yung kamanghamanghang katangian niya, the awesomeness of God. Sa kanyang mga ginagawa, talagang kabibiliban mo siya, at kapag naranasan mo siya, at nakilala mo, talaga namang igagalang mo siya. Bakit po dapat tayong matakot sa Diyos? Sapagkat alam ng Diyos ang lahat sa buhay natin. Alam niya ang ating mga ginagawa sa lihim at maging ang ating mga ginagawa sa hayag sa mata ng tao. At lahat ng yan ay merong paghuhukom. Sa mga mananampalataya, kung tinanggap mo ang Panginoong Kristo Jesus, merong judgment seat of Christ na nakikita ng Diyos ang bawat gawa nating katapatan na balang araw kanyang pararangalan. Ito'y motivation sa isang Kristiyano na maglingkod ng may katapatan. Sa kabila ng hirap, pagsubok, pag-uusig na dinaranas, dapat po mas piliin nating sundin ang kautusan ng Panginoong Kristo Jesus. Sapagkat God shall bring every work into judgment. Sa mga hindi na mananampalataya, ano pong ibig kong sabihin? Yung kapag dumating ang kamatayan sa iyo, hindi mo tiyak ang pagpunta sa kalangitan, sapagkat di mo pa lubusang natanggap ang Panginoong Kristo Jesus o lubusang pinagkakatiwalaan ang kanyang sakripisyo doon sa krus kung ba't siya namatay, nilibing at muling nabuhay para kailigtas. Yung kasapatan ng kanyang sakripisyo, pag hindi pa lubos na pinaniniwalaan at pinagkakatiwalaan mo ang tapos niyang ginawa doon sa krus, ikaw po yung tinutukoy ng Biblia na hindi mananampalataya. Kasi ang mananampalataya, may katiyakan ng kaligtasan, may kumpiyansa na buo sa Panginoong Kristo Jesus at doon siya nalulugod. So ang kahatulan sa mga hindi mananampalataya, balang araw, merong major judgment sa final judgment na tinatawag na Great White Throne Judgment. Lahat ng mga gawang hindi mananampalataya, gawa ng mga hindi mananampalataya, ihahayag at sila po'y pararangalang bilang parusa. Yun antas at tindi ng kanyang kasalanang ginawa dito sa sanlibutan, tutumbasan ng parusa
na igagawad sa kanya sa lawa na naglalagablab ng apoy at asupre. Kaya nga po, ano po ang kahalagahan nito sa atin bilang mga Kristiyano? Halimbawa, dito sa Pilipinas, hindi mo man makamit ang hustisya, hindi man mapansin o makita ng tao yung dapat na ipataw na kahatulan at hukuman, mapalad tayo kasi merong Diyos na nakakakita ng lahat. Yung masasamang tao na wala man takot, balang araw matatakot sila sa Diyos. At ang Diyos ang magpapataw ng kaparusahan sa anumang mga kasalanan. Hindi man hayag, nakukubliman, di ba? Ang Diyos po nakikita niya ang lahat. So sa atin naman mga mananampalataya, bilang naglilingkod ka ng tapat, ipagpatuloy mo lang. Kasi ang Diyos ay ibinibilang niya at hindi siya liko para limutin lahat ng gawang pagsisikap mo, pag-ibig mo sa Kanya at alang-alang sa Kanyang mga anak na kapwa natin mananampalataya. So ano po ang mga takeaways natin dito? Yung fear God, yung katakutan mo ang Panginoong Kristo Jesus, ibig pong sabihin nito, sundin mo ang Kanyang mga salita. Sundin mo yung applicable na pangungusap, prinsipyo ng Diyos na naisulat na sa Biblia. Diba? Nariyan po yung ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas, at buong kaluluwa mo. At ikalaway, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Diba? Ipakita mo lamang ang Diyos sa buhay mo. Ipaglingkod mo lamang ang Diyos sa buhay mo. At ibahagi mo lamang lagi ang Diyos sa buhay mo. So, God shall bring every work. Pag dinala ang lahat ng katapatang paglilingkod natin sa Diyos, ito po'y may katumbas na karangalan at gantimpala. Sabi po ng Colossians 3:24, knowing that of the Lord ye shall receive an inheritance, for ye serve the Lord Christ. Ano mang inyong ginagawa, gawin ng tao sa puso na parang sa Panginoon, hindi sa tao. Kasi alam natin na tayo gagantimpalaan sapagkat naglilingkod tayo sa Panginoong Kristo Jesus. So pag natatakot tayo sa Diyos, we keep His commandments, na susunod natin ang Kanyang mga kautusan, ang Kanyang mga salita, we keep our ways, yung ating pong mga pamumuhay, mga ginagawa, talagang iniingatan po natin hanggat maaari, umiwas talaga sa kasalanan, yung mga alam nating hindi kalooban ng Diyos, yung mga alam natin na mabubuting bagay, di ba? Atin po yung iingatan, panatilihin. At ano pa po, we keep the faith. Kagaya po ng sinabi ng Apostol Pablo, I have kept the faith. Yung set of doctrine, yung mga katuruan ng Panginoong Kristo Jesus, talagang ingatan natin, ikintal sa ating mga puso, sa ating mga labi, sa ating buhay, isa puso, ang mga katuruan ng Panginoong Kristo Jesus. So, ang sabi ni Jesus, kahit sa simbahan, ituro sa kanilang ganapin lahat ng inutos ko, at ako'y kasama ninyo. Madarama mo yung kasama mo ang Diyos. Iba yung alam mo lang nakasama mo siya, kaysa sa nararanasan mong kasama mo siya. Sapagkat bakit? Sinusunod mo ang kanyang utos, ang kanyang kautusan. Ano po? So, bilang pagtatapos, tandaan natin, nakikita ng Diyos ang lahat, alam ng Diyos ang lahat, wala tayong maitatago sa Kanya. Ang konklusyon natin, gumalang tayo sa Kanya, matakot tayo sa Kanya, wala tayong maililihim sa Kanya, sundin natin ang kalooban Niya. Alright, so yun lamang po ang may babahagi ko sa inyo. This is your friend Hans Sumay Baptist Man. God bless po sa bawat isa. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God, matakot tayo sa Diyos, and keep His commandment. So, pag yung takot mo ay nasa Diyos, hindi ka na matatakot sa mga gumagawa ng masasama o sa mga kilos ng demonyo o mga kaaway o mga pagsubok kahit pa ang kamatayan. Wala ka ng ibang katatakutan kapag ang takot mo ay nasa Diyos. At sabi nga ng kanta, how can I fear when I know Jesus is near? Matatakot ka pa ba kapag nandyan ang ating pong Panginoong Kristo Jesus? So ano pong ibig sabihin nun? Yung takot natin, wag mong ilagay sa bayarin, sa problema o sa kung sinong tao, ilagak ibigay natin sa Diyos. At ito ay magiging paggalang, magiging pagsunod at magiging
paglilingkod. So yun po ang ibig sabihin natin, fear God and keep His commandment. At yan ang whole duty of man. Mafufulfill ang pagiging tao mo na luluwalhati ang Diyos. Kasi yan ang buong katungkulan ng tao. Alin daw? Matakot ka sa